Hello mga ka-workshop, isang magandang araw sa inyong lahat. Ito ulit si Jello at nandito tayo sa Jello Workshop. Ang ibabahagi natin ngayon na video ay about sa kill switch ng ating motor. At bukod sa kill switch, meron rin siyang bypass on and off. So, panoodin nyo yung buong video mga ka-workshop para makita nyo kung paano natin in-install sa ating motor, yung step by step ng paglalagay nito. So, para may apply nyo rin sa inyong mga motor at makapagbigay ng tulong kapag nasa parking lot tayo. So, kahit papaano, meron tayong safety sa ating motor. O nga pala, bago natin umpisahan yung video, huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ang ating upload sa ating channel. So, yun lang mga ka-workshop. Isang magandang araw sa inyo lahat. Ride safe palagi. God bless. So, una mga ka-workshop, lalagyan natin ng wiring tong ating module, no? Nakikita nyo sa likod ng ating module yung kanyang polarity, no? So, B1, ibig sabihin negative, B+, ibig sabihin positive, NO, normally open, common, COM, NC, normally closed. Lalagyan natin lang ng wire dyan, yun B+, tsaka itong B positive, no? Itong negative tsaka itong positive, tsaka itong common at yung normally open. So, yung NC, itong NC hindi na natin lalagyan ng connection. So, walang tayong wire, no? So, color code natin yung wire para alam natin mamaya pag kinabit natin sa atin motor, no? So, dito sa likod niyan yung kanyang screw. So, unahin natin yung B negative. So, ikabit natin sa kanya itong kulay blue. Itong blue, kabit natin sa negative. Tapos, sunod naman natin yung B+. So, lagyan natin siya ng kulay red. Ito mga ka-workshop, maganda meron din tayo nito, no? Kasi kahit papaano meron tayong protection sa ating motor kapag nasa parking lot, no? Yan. So, available din to sa shop ko, no? Nag-install din tayo nito mga ka-workshop. Sunod naman natin yung kanyang normally open, NO. Sunod naman natin yung NO. Kulay white. Tapos yung last, yun common. Yun COM or common. Kulay yellow. Make sure lang na mahigpit yung pagkakakabit nyo ng wire sa inyong module. Para hindi magkaroon ng problema o hindi siya mahugot. So, ayan na. Nakabitan na natin yun. B negative, B positive, NO at common. So, ilalagay na natin siya sa ating motor. So, nakalas ko na, no? Hindi ko na binidyo kung paano pagkalas ng motor kasi medyo matagal. At meron din tayo ibang ginagawa sa motor natin, no?
share ko rin sa inyo yung mga video pang ginawa natin. So, dito sa motor natin, sa part ng motor, no, makikita nyo to pag na-open nyo. So, dito yan, meron siyang harness. Yan. Tapos, dito sa harness na to, ito, nakita nyo to, itong busina, makikita nyo ito. Yan, makikita nyo tong socket na to. So, ito yan. Ito yung para sa atin, ito, yung side stand switch. So, ito yung side stand switch. Mga ka-workshop, ayan yung side stand switch. Kapag nakataas yan, aandar yung motor natin. Pag binaba natin, mamamatay siya. Ang ikakat natin dyan, mga ka-workshop, yung kanyang negative, no? Kasi itong ating side stand, negative trigger. So, makikita nyo rito, yung dalawang wire nyan, dito sa may socket. Yan. Hanapin natin dyan yung stable na negative. So, ito, yung tinalupan ko, ito yan. Pero, papakita ko rin sa inyo kung paano siya i-test. So, gagamit tayo ng test light. Yung isang paa ng test light, ikakabit nyo dito sa isang wire ng ating socket, no? Yung sa ating side stand. Tapos, yung isa naman, ikakabit nyo sa positive. So, kailangan, iilaw yan kapag naka-on yung susi. Or kahit naka-off, kailangan iilaw siya. Pero pag hindi siya umilaw, ibig sabihin, yon yung kanyang continuous galing sa switch. So, ang hahanapin nyo dyan, yun, ulitin ko mga ka-workshop, ang hahanapin natin yun, pure na negative, no? Kapag sinundot mo siya ng test light, automatic, may ilaw na siya, no? So, kasi itong sinusundot natin, magkakailaw lang siya kapag nakababa yun, side stand. So, hindi siya. Siya yung continuous lang ng polarity o ng trigger. So, ang pinakahanapin natin, yung pinaka-trigger. So, ito yon, yan. Yan, nakita nyo. So, may ilaw siya. Kahit nakataas o nakababa, may ilaw yan. So, yun ang hahanapin natin, yung negative trigger ng ating side stand. Ganun pag-testing, pag-test light kailangan nyo. Paghiwalayin natin siya. Etong galing na to, etong wire na to, itong papunta rito sa socket, ito yung live wire, no? May power yan. Ito, yung papunta sa ating side stand, ito wala na tong power kasi pinutol na natin. Kakabit na natin ngayon yung ating module. So, ang ilalagay natin dyan, yung ating B negative. So, ayan na. Ikakabit natin dito yung yung ating B negative. Pagsasamahin natin kasi ang trigger nito, no, ground. So, pagsasamahin na natin yung B negative tsaka yung common. Pagsasamahin na natin siya. Itong yellow tsaka itong blue. Gawa lang tayo ng sinkable tube. So, ayan. Tapos, kabit natin tong common tsaka yung B negative. So, higpitan nyo lang mabuti, no? So, ayan. Wag muna natin siya isinkable. Medyo pa tayo kakabit dyan, Sunod naman natin yun, kanyang NO. Yun, normally open. Kakabit naman natin yan dito sa atin, sa kabila. No, dito sa pinutol natin, di ba magkaputol yan? Doon naman siya nakakabit sa kabilang side. Yung papunta naman siya sa side stand. Nga pala mga ka-workshop, no, kung bago ka sa channel na to, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. At pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated, no, yung mga bagong video upload natin.
Para lagi kayong ma-notify in case na mayroon tayong bagong video upload. So, ayan, nakabit na natin yun, normally open. So, ang hindi na lang natin nakakabit, yun, positive, B+. So, yung B+, dito nyo lang yung ikakabit sa busina, no? Yung stock ng busina. Yan, makikita nyo, may ganyan yan. So, hanapin nyo dyan yung kulay brown. Ayan. Ito yung kulay brown na may green. Yan. Yung brown na may green. Kakabit nyo dyan yung atin positive. So, erekta na natin. Total, wala naman ng warranty. Tsaka basta maayos at tama yung pagkakabitan nyo, pwede nyo na yan i-tap. Kaya natin ilalagay yung atin B+, B positive. Sa may sakit ng busina, yung kulay brown, light brown. So, ayan yung accessory wire ng atin motor. So, kabit lang natin siya mabuti para hindi siya mag-loose contact. So, okay na, nakabit na natin siya. Ulitin natin yung B negative, tsaka yung common, pag sasamahin nyo, ilalagay nyo rito sa itong pinutol nyo na to na pupunta sa sakit. Tapos yung NO, itong kulay white, yung NO ng ating module, dito naman siya sa kabilang side na pinutol natin. Papunta naman siya sa side stand. No? Side stand, no? Tapos itong ating positive, nakakabit siya dito sa stock ng sakit ng horn. Yan, dito. Makikita nyo dyan, dalawang wire, kulay brown, tsaka kulay green na magkasama. Ikabit nyo dyan sa kulay brown. Or sa kulay green, kahit ano dyan, pwede. So, testingin na natin, no? Kunin natin yung remote natin. So, sa pag-prepare pala nitong ating module, no? I-on nyo lang siya. Pag pinindot nyo yan, buksan muna natin yung motor. On natin yung susi. Yan. Pagka-on ng susi, pindutin nyo to, tong maliit na to, na puti. Tong maliit na puti na to, mga ka-workshop, pindutin yan. Iilaw yan. Yan, nakita nyo umilaw. So, nakaset. So, papakita natin sa inyo kung paano siya iset. Hintayin lang natin mamatay yung ilaw. So, pag namatay yung ilaw, pindutin nyo ng 5. Itong puti. 1, 2, 3, 4, 5. Iilaw ulit yan na matagal. Hintayin nyo ulit yan na mawala. Hintayin lang natin mawala, no? Kasi nire-reset niya yung ating module. Yan. Pag nawala ngayon, pindutin nyo ulit yung puti na to. 3 beses. 1, 2, 3. Iilaw ulit yan. Tapos pag umilaw yan, pindutin nyo yung letter A. So, nagblink siya. Sunod naman yung letter B. Nagblink din. So, kaya ganon, yun on, A. Yun B, off. So, subukan natin paandarin yung ating motor. So, nakita nyo yan, ha? Maka-workshop, nabubulol na ako. Maka-workshop, no? Ayan. Nakataas yung side stand. Susubukan natin isusi, no? Isususi natin, no? Yan, nakasusi na. Pansinin nyo, walang ilaw to. So, ibig sabihin yan, naka-off, no? Naka-off siya. Pag naka-off yan, hindi aandar yung ating motor. Nakataas na yung side stand natin, ha? So, paandarin ko, ha? So, ayan. Kahit ikik ko, mga ka-workshop, hindi siya aandar. So, ayaw. Kasi nga, naka-off. No? Ayun ang kagandahan, no? Once na tinanggal nyo yung susi nyo, automatic,
naka-kill switch na yung motor nyo. Kahit isusi yun, hindi nang papapandar. So, pipindutin natin yung letter A para i-on natin. So, ayan, nakita nyo umilaw. Nakataas yung side stand. So, subukan nyo, ikikik ko, ayan. Nakasusi yan. Ayan, ikikik natin. So, mandar na. Yan, naririnig nyo na yung makina mandar. Tapos, nakabukas yun ating module. Pag binaba mo yung side stand mo, gumagana pa rin yan. Pag binaba mo yung side stand mo, mamamatay yan. So, namatay siya. Pero, nakabukas pa rin yung ating module. No? Nakita nyo, may ilaw na maliit, yung pula. Ayan. So, maliwanag lang. Pero yan, may ilaw na maliit na pula. So, tapos, di namatay. No? Mamamatay. Ibig sabihin niya, kaya pinakita natin, gumagana pa rin yung side stand. Ayan. Patayin naman natin. So, patayin natin. Hindi ulit ka na-andar. Kailangan siya, naka-on. Yan, naka-on siya. No? Tapos, off mo. Yan. Kasi automatic yan, di ba naka-on? Pag binunot ko yung susi, pag pinatay ko yung susi, di ba, umaandar ka, bumaba ka ng motor mo, pinatay mo yung susi. So, automatic yan. Off, hindi na yan mapapaandar. Halimbawa, sinusi ulit. Nasa yung remote, no? Pumasok ka ng mall. Sinusi ngayon yan. So, nakita nyo walang ilaw, no? Naka-on yung susi niyan. Yan, naka-on yung susi. Yan. Pakita natin sa inyo. Naka-on yung susi, naka-on. So, ayan, umilaw. Yan, on natin yung susi. Yan, nakita nyo naka-on yung susi, Pero yung module natin, automatic off pa rin yan. Kaya hindi niya pa rin mapapatakbo yan. Kahit i-kick niya. Kick off push start. Kaya lang makakapagpaandar niyan. Kapag inon nyo na yun inyong switch. Yung inyong remote. So, yan, naandar na yan. So, okay na siya. Patay natin. Ngayon, ang tanong, mga ka-workshop, kasi kadalasan nangyayari, paano kung nawala o nagloko yung inyong module? Siyempre, nagloko yan. Patay yan, hindi mo mapapaandar yan, mamamatayan ka bigla sa biyahe. Siyempre, nagloko na to Paano mo ngayon mapapaandar? Tapos, okay yan, nasira yung, nawala yung remote mo. Diba? Problema, ang laking problema niyan, mga ka-workshop. Yan ang kadalasan na problema. Ang gagawin natin, maglalagay tayo ng switch. So, naglagay na ako ng switch dito. Ayan, may switch na ako, mga ka-workshop. Sakto-sakto siya. Saktong-sakto siya, no? Ayan, switch. So, pinagapan ko yan. Sa baba, pinagapang natin sa motor. Ito siya dito. Ito. Yan. So, itong dalawang to, ayan yung nasa switch. So, ang gagawin natin, mga ka-workshop, syempre, problemado ka, ayaw umandar. Wala ka ng ibang magagawa doon, kundi baklasin yung buong flarings mo. Maggagawa tayo ng bypass. Isa pang switch. So, para ma-solve yung problema nyo, gagawa tayo ng bypass switch. So, yun lang, switch lang ang katapat nyan. So, sukatan natin yan. Napakadali lang, mga ka-workshop. Ikakabit nyo siya dito. Yun isa sa papunta sa inyong side stand. Papunta sa inyong side stand yan. Kasi ang problema ng iba, yan yung nagpapakabit ng ganito, tapos kinakabit pa nila sa ignition coil. So, yan ang nagiging problema kapag nagloko yun inyong module. Hindi mo na mapaandar. So, magagalit ka ngayon sa nag-install. Pero hindi niya kasalanan yun. Kasalanan yun ng module. Yan. Yung isa, dito, sa pupunta sa inyong side stand. Yung isa naman, sa papunta doon sa socket. Kasi dalawa lang naman yung wire ng switch di ba? On-off lang naman yan. Yan. Medyo mahaba lang wire pero okay naman to, no?
Available nga pala to mga ka-workshop sa shop natin. Jello Workshop located at Barangay Poblacion 5, GMA Cavite, in front of Iglesia ni Cristo. So pababa lang to. Yan. So, ayan. Dito lang siya nakakabit yung ating switch. Sa papunta sa ating side stand at sa papunta sa socket. So, subukan natin siya ulit. On natin susi. Nung nakita nyo nakapatay. So, hindi aandar yan. Subukan natin na kickstart. Hindi aandar yan. Nakauna yung susi natin yung mga ka-workshop. Pero kapag in-on ko yun, itong switch, i-on natin switch. So, nawala yun na nyo, nag-lock yung module nyo, i-on natin ngayon yung switch. Switch natin. So, yan. Kita nyo mga ka-workshop, umandar siya. So, yun. Yun ang sagot sa solusyon, yun ang solusyon sa problema na nasisiraan ng module. Yun lang, ganun lang yung kadali. Kaya napaka basic lang, kailangan lang knowledge ng konti at konting tiyaga, isip ng konti mga ka-workshop kung paano natin paggaganahin. So, yun lang mga ka-workshop, no? Sana nagustuhan nyo at may nabigay akong tulong sa inyo about sa pagkakabit ng kill switch, no? O nga pala, ulitin ko, kung bago ka, huwag na suportahan nyo naman yung ating channel, no? Yung Jello Workshop. Pa-subscribe na lang, pa-like, at pa-hit na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong video upload. So, yun lang. Ride safe sa atin lahat. Ingat tayo palagi, at God bless.